kasaysayan ng Pilipinas ay kasaysayan ng pakikibaka. Sa bawat panahon, may mga Pilipinong tumindig para sa kalayaan, katarungan at dangal. Ito ang kwento ng ating bayan, ang kwento ng pakikibaka ng bawat Pilipino. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya ko'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. Noong 1872, itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan, isang lihim na samahan na naghangad ng kalayaan mula sa mga Espanyol. At noong 1886, sumiklab ang Rebolusyong Pilipino matapos ang sigaw ng Pugad Lawin. Sa tapang ng mga Katipunyero, nagsimula ang unang hakbang tungo sa kasarinlan. Pagkatapos ng revolusyon, dumating ang mga Amerikano. Ipinakilala nila ang edukasyon at demokrasya, ngunit nananatili ang kolonyal na kontrol. Lumaban ang mga Pilipino gamit ang talino, panulat at kultura upang ipaglaban ang sariling pagkakakilanlan. Noong 1941, sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas. Naranasan ng bayan ng takot, gutom at karahasan, ngunit hindi sumuko ang mga Pilipino. Lumaban ang mga gerilya, sundalo at kababaihan para sa kalayaan. Noong 1972, idiniklara ang batas militar sa ilalim ni Ferdinand Marcos. Marami ang pinatahimik, ikinulong at pinahirapan, ngunit di napigilan ng bayan. Sa 1986, nagkaisa ang mamamayan sa EDSA People Power Revolution upang muling makamit ang demokrasya. Buhay ang mga alaala ng martial law na itinuturing na isa sa mga pinakamadilim na bahagi sa kasaysayan ng Pilipinas. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Ngunit sa bawat dilim, may ilang naniniwalang may sinag na tila tagos. Sa paningin ng ilan, martial law was a time of order. Ang trapiko'y tila nakapila ng maayos, ang kriminalidad ay bumaba, at ang takot ng mga magnanakaw
ay parang sidupil ng mahigpit na kamay. May mga nagsasabing mas ligtas noon, mas disiplinado ang tao. Sabi pa nga ng iba, hindi naman lahat masama. Curfew became a mother's shield, a father's peace of mind. Isang lola ang nagkwento na sa tuwing uuwi ang kanyang mga anak bago maggabi, panatag ang kanyang dibdib na sila'y ligtas. Isa pang matanda ang nagsabi, mas tahimik noon ang mga kalsada. Ang ganitong mga alaala ay kumikintal sa kaisipan ng mga nakaranas ng katahimikan sa gitna ng bagyo. At sa ilang sulok ng bansa, nakita ang mga bagong kalsada, gusali, at ilaw na kumikislap. May estudyanteng nakapag-aral na walang istorbo. May negosyanteng nakakita ng pag-usbong ng infrastruktura. At may mga kabataang tinuruan ng kabataang barangay na mahalin ang disiplina. Sa mata ng ilan, ito'y gininto ang panahon, ang ipinagmamalaki nilang Golden Age. Ngunit ang tanong, kaninong gininto ang panahon nga ba ito? Sapagkat sa bawat sinag ng liwanag, may kasabay na aninong binura, tinapakan at pinatahimik. Sa bawat kislap ng liwanag, may kasabay bang pagkitil sa anino ng iba? Sa makabagong panahon, patuloy ang pagkikibaka. Lumalaban ang mga kabataan sa pamamagitan ng boses, social media at pagkilos para sa karapatan, kapayapaan at kalikasan. Ang bagong laban ay laban ng kamalayan at pagkakaisa. Ano ang pagkikibaka ng mga kabataan ngayon? Para sa akin, ang pagkikibaka ng mga kabataan ngayon ay laban sa boses para sa edukasyon, kalikasan at katotohanan. Ang pakikibaka ng ating bayan ay hindi natatapos sa revolusyon. Nasa bawat Pilipinong may tapang tumindig para sa tama at makibaka para sa kinabukasan. Ang dugo ng ating mga bayani ay patuloy na dumadaloy sa ating ugat. Tayo ang magpapatuloy ng kanilang laban.